Welcome to the exciting world of Thousand Vlogs. Bali, ang bahay naman po na ito ay ikalawa po sa pinakabatang bahay na nailipat po dito sa resort. Dahil ito po ay naitayo in the year 1920 sa pagmamay-ari po ni Valentin Arastia ng kanya pong asawa na si Francisca Salgado. Bali, ang mag-asawa po na ito ay ilan lamang po sa mga tao na tumulong na magpaaral sa ating pong dating presidente na si Diosdado Macapagal. At bilang kapalit po nito, yung kanya pong nanay na si Romana Bangan ay nagtrabaho naman po bilang labandera at wet nurse sa pamilya po ng Arastia. So bago nga po magsimula yung ikalawang digmaang pandaigdig, noon po ay meron na pong mga sundalong Hapon na pinapunta dito sa Pilipinas upang mag-espiya. At higit po sa kaalaman ng pamilya ng Arastia ng kanilang pong palang driver ay isa pong espiya at colonel ng mga Hapon. Kaya nang sumiklab po yung ikalawang digmaang pandaigdig, ang napakagandang bahay po na ito ay naging garrison o headquarter ng mga Hapon. At noon po, ang mga Hapon na sundalo, meron po yung kaugalian na pagkatapos po nilang gamitin ang bahay, bago po nila ito lisan, kinakailangan po nila itong sunugin kasama po ang pamilyang nakatira dito. At nung tangka na nga po nilang susunugin ang napakagandang bahay na ito, ay meron pong isang tao na pumigil dito at ito po mismo yung driver ng pamilya ng Arastia na siya rin pong espiya at colonel ng mga Hapon. Dahil sa ilang taon daw po nitong paninilbihan sa pamilya, ay hindi naman daw po siya itinuring na iba, bagkus siya po ay minahal at tinanggap kahit na po siya ay dayuhan lamang. At ngayon nga po, bibisitahin po natin yung ikalawang palapag ng bahay na ito na kung saan makikita nyo nga po ang napakagandang interior design ng bahay. So let's go to the second floor of the house. So please follow me here. Welcome to Las Casas Filipinas de Acuzar, Heritage Tour Part 3. And again, for our guests po, kailangan po ulit natin magtanggal dito ng ating pong mga suot na sakit sa paa bago po muli yung aming bahagi ng bahay. Welcome to Casa Lubao. This is said to be one of the youngest houses in Las Casas. It was built in 1920 and was owned by Arastia and Vitug families. The house served as storage for rice and sugar and became a Japanese garrison during World War II. Pasok po kayo. Okay, so by the way, yung pinaka-main attraction po ng bahay po na ito is actually the ceiling, okay? So makikita niyo po sa pinaka-ceiling ng bahay po na ito ay meron po mga artworks na nakalagay dyan, especially yung mga wood carvings po ng prutas and yung mga chandeliers po nito. Okay, meron din po sila dito mga wood carvings ng mga koi fish before kayo pumasok sa pinaka-kumidor na bahagi ng bahay, okay? So mapapansin niyo po may fruits and koi fish na nakalagay kasi nga po, the previous owners of this house believe in Feng Shui. That's a Chinese belief na pinaniniwalaan po nila na kapag naglagay daw po kayo ng ganito, meaning it's abundance and good luck. Okay? And mapapansin nyo rin po, may mga wood carvings po na nakalagay between the ceiling and the wall. Tinatawag po nila ito na kalado. Ito po mga kalado po na ito, actually mapapansin nyo, they're actually open kasi ginagamit po nila yan for the natural ventilation of the house para po magkaroon ng magandang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay. Okay? Noon po sa mga old houses natin talagang malalamig po dyan, ano? Kasi marami po silang ginagamit na mga parte ng bahay na nagsisilbi pong ventilasyon. Okay? Katulad na nga lang po ng mga bintana na makikita niyo po sa ilalim po ng malalaking bintana. May maliliit na bintana po dyan na tinatawag nila na ventanilla na karaniwan po nila itong binubuksan tuwing gabi para po magkaroon ng malamig na hangin sa loob ng kanilang bahay. So that's the ventanilla. Ayan. And kung mapapansin nyo rin po, no, talagang malamig noon kasi pag binuksan nyo po yung bintana nila, talaga naman po papasok yung hangin sa laki po ng pagkakabukas ng mga bintana. It's widely open. Okay? Kaya po press ko sa mga old houses. Kaya lang po sa kayo, ano, kahit po ganito kalalaki mga bintana natin, medyo mainit na po, no, since affected na po tayo ng climate change and global warming. Okay? And by the way, sige po, I'll just give you 5 minutes again for this house. Pwede niyo pong pasukin yung pinakakwarto ng bahay if you want.
Kung po kayo magtataka, baka po mamaya kasi makita niyo yung parte ng bahay yung pinaka-CR. Modern na po yung CR na nakalagay dyan, since ito pong bahay na ito ay naging rental house po namin dito sa resort na nagsisimula pa lamang ang Las Casas. Okay, kaya mga modern na po yung mga toilets na makikita niyo dyan. Please like, share, and subscribe. So this is the Banggera or Banggerahan. Pamilya po kami dito. Dito po natin inuugasan. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas de Acuzar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below. So doon wala pa po mga piping, no? Kaya po wala po mga tubig dyan. Tubig kasi ang mga tubig po, dahil sa tubig. Kasi kaya po yung mga spaces po sa okay? So, ito yung better thing yung tubig kasi ito yung pinaka na nabubuksan para magkaroon ng answer. Ang laki mo ang tubig ko rin na it's that first. Para po message na po sa chat. May last house pa po tayo, which is the Casa Luna from Luna La Union. So ito naman po yung museum for the antique collection of the family of Luzon. Make sure to subscribe and leave a comment down below saying I subscribe, and we will try our best to reply to you. Thank you for watching. Kasi ginagamit po ni Lola Bashing ito na panahon sa mga bata para sumunod sila sa utos ng mga nakakatanda. Ayan. Okay? And across the bridge, may makikita po kayo malaking building, that's the Hotel de Oriente. By the way, replica po yan ng first luxury hotel na naitayo po noon sa Binondo, Manila. It is actually located besides Binondo Church. And replica na lang po ito kasi nga po yung original na Hotel de Oriente ay kasama pong nabomba during the World War II in 1942. So sa ngayon, hindi na po ito isang hotel. Wala na pong mga kwarto na pwede niyong tulugan dyan. Sa ngayon po, yan na po yung pinakamalaking convention center na meron kami. At usually, ginagamit po yan sa mga signature wedding worth of 1 million pesos. Ayan. Okay, once again, our Hotel de Oriente. At ngayon po, we're gonna proceed to our